nakakahiya na tayo eh. Sa buong mundo, pinagtatawanan tayo. Ngayon mga kababayan, sa panahon ng Marcos administration, parang hindi tayo proud na galing tayo sa Pilipinas mga kababayan dahil na-associate ang bansang Pilipinas sa korupsyon mga kababayan dahil kay Marcos. Hindi pa tayo nadala, isang Marcos. Diktador. Susunod pa, pangalawang Marcos. Diktador. At inaasahan mo, isa pang susunod na Marcos. Dahil mga kababayan, si Sandro Marcos, aka Charis Pempenco, ay nagbabalak pa daw mga kababayan na maging presidente in the future. Lord Charis. Di ba? Ito ayoko sanang ganun personalan eh. Dapat hindi personalan na ng usapan. Dapat ganyan. Hindi, parang masyado nyo tinatanga yung tao eh. Masyado ginagago yung tao. Sinusyo nga. Doon ako na... Eto kasi mga kababayan, bakit bumabalik yan? Hindi napaparusahan eh. May nakulong ba mga kababayan? May napanagot ba kay Marcos Sr. na era? Wala. Hindi nga naibalik ang pera mga kababayan, di bang ninakaw? Sino bang nakinaban doon? Kundi ang naiwang pamilya mga kababayan. Ito tinatamasa ng mga Marcos ngayon mga kababayan. Kabilang yan sa mga ill-gotten wealth ng mga Marcos na mga kababayan. Isipin nyo na lang napasipa sila sa Hawaii mga kababayan. Wala silang dala, pera. Iniwan lahat dito sa Pilipinas. Sinequester daw di umano mga kababayan. Pag balik dito, bilyonaryo ngayon si Marcos mga kababayan sa Salen. What? Tapos ngayon pang grabing kurakutan sa kanyang administrasyon. At trilyonaryo na yan si Marcos siguro. Ines, bakit? Pag nagkagulo dito, at nagkawasak-wasak ekonomiya, sabi na, yung stock market bagsak, yung dollar malapit na magsisenta. Kaya mas senior citizen na. Yung mga OFW kasi pagbalik ng pera nila, imbes na 57, magiging 60. Yes. Paano yung nandito? Yung 110 milyong tao na iiwan dito, mas marami ang magsasuffer mga kababayan. gasolina ang presyo tataas. Bigas natin inaangkat, tataas din yan. Pag ang Pati galunggong. dollar maging 60, 70, 80. Di ba? So, wag natin baliwalain itong mga pangyayaring to dahil para sa iba nakakatawa kasi mukhang tanga si ganito, si ganyan, si sinungaling, si ganito, traidor, si ganito, naglalaglagan. Lahat itong mga bagay na ito, walang epekto yan. Walang epekto yan. Nakakatawa mga kababayan pero nakakalungkot dahil ano ba to? Mga payaso ba tong mga nagpapatakbo sa ating bansa mga kababayan? Mga komedyante? Okay lang sana kung payaso at komedyante, mga magnanakaw pang mga animal. Ang tinitingnan ng tao, katarungan ay dapat mabilis ang gulong. Gulong. Pwedeng unti-unti. At bakit parang ang hina-hina? Presidente mismo nagsabi, mahiya kayo. Mahiya kayo. Yung sarili niya, hindi niya tinitingnan mga kababayan yung una dapat mahiya. Para talagang nagjo-joke si Bangag mga kababayan, no? Tapos, instead na matawa tayo sa joke niya, siya ang pinagtatawanan natin. He is the joke himself. Presidente mismo na nasabi na mahiya kayo sa korupsyon na ginagawa nyo at mahiya kayo sa dami ng utang na babayaran ng mga anak natin. Diyos ko Lord, sino nang utang ngayon? Ngayong taon mga kababayan for the 2026 JAA pala mga kababayan, 2.7 trillion pesos ang utang ni Marcos. The biggest mga kababayan utang in Philippine history sa isang taon. Tatlong taon tayo nasa ilalim ng pamumuno ni Mr. Marcos. Yung mga bumoto man sa kanya o hindi bumoto sa kanya, nabudol. Pilipino po tayong lahat. Kung ano man ang ating kinalabasan ngayon, kung ano man ang itsura natin ngayon, sa sarili natin, pagtingin natin sa salamin. Wala na. Nakaladkad tayo sa inidoro mga kababayan, mga animal na to. Para tayo nakasakay mga kababayan sa bus tapos pumasok sa Puso Negro. No choice tayo dahil andito tayo eh. Iisang sasakyan natin mga kababayan. Doon pala nakagarahe ang mga animal. Ang driver, bangag. Lord. At sa buong mundo, kung ano man yan, 3 taon po yan isinagawa. Hindi po ibang tao ang gumawa dyan. Wala tayong proxy president. Wala tayong... Akala mo lang wala, pero meron. 3 nga daw presidente eh. Diba? Isa palaka, ang isa tambalos-los. Tapos ang presidenteng kuting daw mga kababayan. Patulog-tulog sa kangkungan. Substitute, di ba? Isa lang ang binoto natin na presidente, isang vice-presidente. Kaya nga
Yan nga ang problema. Isa nga lang ating binoto mga kababayan. Pero bakit tatlo ang naging nag-astang presidente? Ngayon, dalawa na lang. Kailan pa naging conjugal itong pagka-presidente mga kababayan? Diyos ko Lord. Dapat ang mga laga dito sa kapakanan ng taong bayan. Hindi po yan dapat hold upin habang gising na ganyan. Ang pinupunto nito mga kababayan is hindi pwedeng magturo si Bangag mga kababayan ng sinong may kasalanan. Dahil sa laki ba naman ng nanakaw? Trilyon mga kababayan ang nanakaw na wala, nasayang na mga kababayan. Napunta sa hangin. Magtuturo na lang siya kang sisi kahit na sino. Na kung tutuusin mga kababayan, ang pinakamalaking sisi ay andun sa kanyang sarili. Manalamin ka Bangag. Ituro mo sa salamin. Yan ang number 1 na dapat sisihin. Yan, di ba? Kaya mahirap po eh. Mga kaibigan ko rin yung mga yan eh. Kami kalaban namin yan. Hindi ko naman kaaway sila eh. Kami kaaway. Pero sinasabi ko, anong isasagot mo sa taong bayan pag yan ang inyong pamunuan? Di ba? Wala. Sinungalingan mga kababayan. Lalong-lalo na si Claire Castro. Kapag talaga mga kababayan, magpe-press con, ang ganda na ng takbo ng ating ekonomiya. Pupunta na sa paputi. Kaya yung pag-resign, resign hihintayin nyo ba na lahat ang buong kwento maibuo para ipakita kung gano'ng kabulok nangyari Ayaw nila dahil si VP Sara daw ang papalit. mula itaas hanggang ilalim? Ayaw nila. Kasi yung mga DE na yan, yung mga assistant DE District DE na Engineer. yan, wala pong magagawa yan kung hindi alam ng na presidente. Secretary of DPWH. DPWH at hindi makakagalaw yung Secretary of DPWH na yan. O walang presidente. Si Manny Bonongan, walang magagawa yan unless Pinatakas sa ando na sa Amerika. sa taas, aprobado sa taas. Senator, yan ang Nahudas. ating problema dahil marami nagsasabi, hindi daw talaga bababato si Bongbong Marcos, si President Bongbong Natural. Ngag-ngag Marcos. So, Ipa-impeach siya lang mga kababayan. Anyway, wala na doon si Tambalos-los, no? Eto, no? Manawagan tayo sa ating bawat congressman. Kung gusto nyo pang magtagal dyan bilang kongresista at manalo sa susunod na halalan, bumoto kayo na impeach si Bangag. Kung hindi mga kababayan, huwag nyo nang iboto yan. Yan lang ang tanging paraan. Hindi yan magre-resign mga kababayan. magtitiis tayo na magpapatuloy ang ghost projects for 3 more years, possibly. Hindi naman po nasa sa presidente ang plano na umalis sa pwesto. Sa buong mundo, ang lahat ng presidente na Maayaw talaga yung umalis umalis. sa pwesto, hindi po siya nagplano nun. Mm. Minsan, isang araw lang, 2 oras lang. Yung tatay na lang niya, pinlano ba nilang umalis? Hindi. Pinlano ba nila? Hindi. Karton-karton, kung ano-ano, mga alahas, mga Pati alam ang Amerika nun Ang mga Amerika ang nagkidnap mga kababayan. Kaya nga, pinatikim din niya kay Tatay Digong kinidnap din nila mga kababayan, di ba? Dahil yung Bangag mga kababayan, ginawa sa amin to dati, gagawin ko rin kay Duterte. Ay, naku nga. pera, iba pa, titulo. Lahat dala-dala nila, nasa kahon ng Pampers, di ba? Pampers? Okay. So, ibig sabihin, walang nagpaplano. Sino palang nagda-diaper nung panahon iyon? Baka si Bangag mga kababayan na sa kabangagan. Nagda-diaper ngag-ngag. Bakit may Pampers? Walang nagpaplanong matanggal sa pwesto. Lahat yan, kapitukuyan. Kapitlinta. Kapitlinta. Lahat yan. So, Kapit palaka. hindi na, minsan, wala na sa kapangyarihan ng Pangulo kung siya ay aalis o hindi. Wala na sa kapangyarihan ng spokesman, ng kabinete, ng kung sino-sino dahil lahat po sila kasabwat doon sa Kasabwat. pagtatakip kung anuman yung mga anomalya na nakikita natin. Dahil yung nakikita natin, yun lamang ngayon sa DPWH. Nakita niyo na ba mga yung kababayan. gawain ng BIR? Tip of the iceberg lang yan, ha? Tip of the iceberg lang yan. Isang maliit na segment lang yan, mga kababayan. Samantalang kung titingnan mo ang kabuuan, wala. Puro corruption na yan, mga kababayan. Puro corruption na. Bulok na ang bansang ito. Inidoro na nga Inidoro na ang Pilipinas. Isang kaibigan ko nagbayad ng 7 million pesos. And 7 I million don't think that they will have that capability. Magkano ang napupunta sa gobyerno? Wala pa 1 milyon. Saan napunta yung 6 na milyon? Corruption. Isang kaibigan ko rin, may kilala ako, nagbayad 800,000. 800,000 na napunta sa gobyerno, 80,000. Oh, hindi pa natin pinag-uusapan yan, ha?
Binabanggit ko lang dahil ang buong akala natin matindi, malala na itong DPWH, kaya trilyon na pinag-uusapan. Kung Tapos yung customs pa daw mga kababayan, grabe din daw dyan. Pati Amerika na paangal mga kababayan. dagdag mo yung mga iba na yon, at umabot yan ng 6 na trilyon, hindi na kaya ang tao isipin ilang zero yan eh. Di ba? Opo. Kaya ako, naiinis lang ako dahil parang lahat ng tao walang kasalanan. Oo nga no, ngayon mga kababayan no, ang lilinis kung sila Marcos mga kababayan, talagang napakalinis nila kung sila ang tatanungin. Ang aming hanay ay malilinis. Wala kaming alam dyan. Talagang walang alam. Magtuturo na lang sila mga kababayan ng kung sino-sino. Pero sa kanyang gabinete, wala talaga. Puro talaga mga mapuputli. So, ibig sabihin, meron ditong tutubi, meron ditong ibon, meron ditong... O baka yan, yan ang nagnakaw. Kaya meron... Baka may palaka na kukak. Yan ang nagnakaw. Taga totoo palaka. Wala daw silang kinalaman, malinis daw sila. Ditong kuto na Mga kutong lupa. kasalanan. pero walang tao may kasalanan. Wala. Opo. Senator, At yung mga umaamin na may kasalanan sila, anong magagawin natin sa kanila? Hindi po ako pwede magsalita kung anong gagawin. Hindi ako abogado. Yung mga kababayan, Zaldico, umamin na. Nanabla na. Tapos, wala. Hahainan natin ng warrant of arrest kahit andun sa ibang bansa, mga kababayan. Kumatok dito sa Pilipinas, parang mga syunga. Anong madadatnan nyo dyan? Wala nga dito. Hindi ako hukom, di ba? Wala akong kapangyarihan. Ang sinasabi ko, wag na natin hintayin yung 8,000 na ghost project o 8,000 na project na house-show na project. Hindi. Hausaw. Simulan natin sa 20. Yung 20 lang na yun. Meron ang mangyayari Pero, kung ang problema natin, pinagtatakpan natin, sino dapat ang iwasan, sino dapat ang huwag madawit, sino dapat ang hindi makulong, sino dapat ang makalaya or maka-eskapo, aabutin tayo ng siyam-siyam. 3 taon, kulang. 3 taon sa panahon ng presidente ngayon ay kulang para usisain at husgahan. Wala pa nga nakukulong. July nag-start mga kababayan. August, September, October, November. 4 na buwan. Wala pang naaresto mga kababayan. Ayusin natin ang mga papeles. Papeles lang yan Yung papeles na yan, pwedeng isang araw, pwedeng isang linggo, isang buwan, isang taon. Papeles lang yan Di ba? Opo. So ano bang gusto natin? Gusto natin ng katarungan or yun? Ito talaga malinaw naman mga kababayan na mayroong mga ghost project. Yung automatic na yan mga kababayan, pag mayroong ghost project, lahat ng nakapirma na dun mga kababayan, siguradong sangkot na yan. Yung taga-check, nag-release ng pera, lahat na. Bakit wala pa rin nakukulong? Daldal lang yon. Kasi kung gusto natin ng katarungan, ang batas ay napakaliwanag. Hindi lang, ewan ko kung nakalagay ba doon na yung corruption ba ay heinous crime? Kasi kung Sana nga para bitay mga kung kababayan. bibilangin mo lahat ng patay, lahat ng nagugutom, lahat yung mga walang dami. puntahan na ospital, walang gamot, o hindi maoperahan at iba pa, bilangin mo lahat yun, yung mga bata na tumatawid ng ilog sa balsa or sa mga timba na At isa rin mga kababayan, yung kurakutan dyan sa di ba? DPWH, yung mga flood control o nabahaan. At yung mga sira-sirang mga kalsada mga kababayan. Ang daming nadidisgrasya araw-araw mga kababayan dahil sa mga palpak na mga gawa nila sa kalsada. Yan din, kulang sa signage mga kababayan, kulang sa reflectors, lubak-lubak na daan. Etong lahat ng ito mga kababayan dahil yan sa korupsyon. Tapos maraming namamatay dahil kinurakot nila mga kababayan ang pondo. So kaya dapat nga heinous crime yan. Sakay na lang sila patawid ng ilog para makapunta sa eskwela. Iyan ba may equivalent na isang baril na pumatay, isang bala na pumatay sa isang tao? Murder? Sana bitayin, Bitayin. Ubos itong Marcos administration talaga mga kababayan kung ganun. Yung isang tao na bumaril ng isang tao, anong parusa doon? Paano to? Libo-libo, milyon-milyon ang apektado rito. Di ba? So, paano, anong parusa doon? Hindi ko alam. Hindi po ako abogado at hindi ko memoryado lahat ang batas, no? Pero meron tayong hukuman, meron tayong departamento ng kagawaran ng hustisya, at yan po ang dapat mga siwa, hindi ombudsman,
di ba? Ombudsboying. Buisit ng ombudsboying yan. Hindi na DOJ ito eh. Hindi na DOJ ito eh. Sa ombudsman. Opo. Yun ang Ombudsboying. dapat natin, yun naliliwanagan na ng taong bayan unti-unti. Habang tumatagal, parang nililibing sila ng buhay. Yan. Opo. Habang tumatagal. Senator, Habang tumatagal, nililibing tayo ng buhay. nakikita rin ho ba ninyo? Totoo. Si Jade po ito, nakikita rin ho ba ninyo? At ano po masasabi ninyo Sino ka? na Si kung sino Jade. pa yung kontra sa korupsyon, Oo. ayun pa ang inuusig ng Baliktad administrasyon eh. na Baliktad mga kababayan ngayon sa panahon ng bangag mga kababayan. Kapag mayroon kang mga kababayan, i-call out na kurakot o may mga masasamang ginawa, ikaw pa kakasuhan. Naloko na. Ayun, halimbawa na lamang natin, Kagaya itong kay si Gutesa. dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Apollo Oo, Siquit. si Tatay Digong nag-expose ng mga kababayan ng korupsyon, di ba? Siya ang nag-expose ng JAA na blanco. O, siya pa ang nakulong mga kababayan, pinakulong ng bangag. Yung sinasabing, si Amy nagsabi, drug addict, pinakulong si Tatay Digong mga kababayan. Diyos ko Lord, ang drug addict na ang nagpakulong. Buloy, yung mga gumagawa po ng matutuwid, ayun pa ang inuusig ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Administrasyong sa nagba. totoo lang, wala po akong alam tungkol sa mga kaso ng ibang tao. Kaya mahirap po bigyan ng husga, no? Kung sino ang tama, sino ang mali. Ang pinag-uusapan dito, yung corruption na nakita natin in the last several months, no? Ito po ay itong mga ghost projects, itong mga insertions dito sa budget, etc. nitong taon 2025. No? Dahil lahat ng tao, siyempre gusto natin maayos ang ating pamahalaan. Gusto natin na nasa ilalim tayo sa pamunuan na pwede natin igalang, pwede natin ipagmalaki sa buong mundo. Hindi parang pag tinanong ka kung taga saan ka, Taga saan? Taga Pilipinas. Yuyuko na lang tayo mga kababayan. Pilipinas ako, parang yabang mo, di ba? Dati. Proud na proud tayo. Nung panahon ni Tatay Digong, Philippines! Taas noo tayo mga kababayan. Ngayon, Yung Pilipinas Diyos ko Lord, yuyuko ka na lang. ako. Ngayon, sabi mo, iisipin mo muna, ano kaya ang iisipin nito pag sinabi kong Pilipino ako? Kurakot. Bakit? Bakit tayo dinala dito, kinalad ka dito sa putikan na ganito? Hindi lang potikan, inidoro na. Puso Negro, Diyos ko Lord. Dinala tayo sa Puso Negro mga kababayan. Di ba? Opo. May naalala lang ako, Senator, kung siguro na-monitor mo rin yung video patungkol nga sa panayam ng isang Australian journalist kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung tinanong pa nga siya, why are you laughing? Why Saka are may you mga laughing? pahayag po siya doon. Oo. At isa po sa mga Patawa-tawa nag-catch pang po ng ungas. atensyon sa marami sa ating mga kababayan, yung sinabi po ng Pahiya Pangulong siya Bongbong doon, Marcos mga kababayan, Jr. no? na they took everything from us. Sa tingin ho ba ninyo, naniniwala ho ba kayo na para bang may hinanakit ngayon yung Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gobyerno, sa Pilipinas, sa mga Pilipino, So, dahil sa ginantihan mga tayong ganito. Kung gayon, mga kababayan, dapat umaksyon na ang dapat umaksyon dyan. nangyari sa kanila noon? Kasi akala natin, babawiin nila yung pangalan nila at yun pala, babawiin Kung ganon, ang laking kasalanan ni Bangag mga kababayan. Kung itong ginagawa ngayon niya, paghihiganti, siguraduhin niya lang na mapuruhan talaga tayo mga kababayan dahil kung hindi, talagang kung mayroong bitay, higit pa sa bitay, niyan, parusa dahil treason yung ginagawa niya. Kapag ganyang paghihiganti itong ginagawa niya ngayon. nila o babawi sila sa mga ginawa sa kanila, tulad na lamang ng pagkawala ng kanilang kayamanan. Anong tingin po ninyo? Yung mga ganong klaseng salita, they took everything from us. What everything? Whatever, kung ano man ang kinuha sa kanila, kinuha din nila sa taong bayan yon, kulang pa. Nandun pa, sa Amerika, Totoo yun sa eh. Switzerland, sa kung saan pa nila nakatago, yung ibang kayamanan. Ilgatan ba? Nagkaroon na tayo ng panibagong administrasyon pagkatapos ng kamatayan ng pinaslang si Benigno Aquino Jr. dun sa The NAIA. Junior. Ngayon, sa tarmac. Magmula Tarmac. nun, lahat ng kayamanan nila, halos, na nakuha ng gobyerno ay isang bahagdan lang ng kalahatan ng kanilang kayamanan. Marami pa silang gustong kunin. Sa Oo, Amerika marami may mga pa, kaso marami yung pang tinago, iba't mga ibang kababayan. pangalan, etc. Wala sa akin ng detalya, hindi ko masabi ngayon. Pero, Kaya nga mayroong contempt order yan si Bangag mga kababayan dahil di ba in-order yung mga kababayan ng korte sa Amerika na sige, sabihin mo kung nasaan ang inyong hidden wealth.
Ayaw nilang masalita mga kababayan eh. Ongoing pa yung kaso mga kababayan sa Amerika niyan. Kung ano yung everything na yon, isipin mo ilang buwan inabot yung US Customs, bilangin lahat yung laman nung mga lahat ng kahon na dala-dala nila Grabe, papuntang no? Hawaii. Di ba? Di naman nakuha yun eh. Hindi naman nakuha ng Pilipinas yun eh. Nandun pa rin nandun pa kung saan man yun wala dito sa atin. Number one. Number two, ano bang gusto natin mangyari? Magbilangan tayo ng magkano kinurakot ni sino? Kasi nililihis natin sa usapan. Pag-usapan natin ngayon, here and now. Yung mga tao binabaha ngayon. Di ba? Yung mga lupa na pinutulan ng lahat ng kahoy at naging kalbo na ang mga kabundukan. Ngayon lang natin nararamdaman din kung ano yung mga epekto ng ganyan. Yung hindi natin paggalang sa kalikasan. Di ba? So, itong dinaranas natin na mga sakuna, immediately, this year, 2025, ayusin natin, tapusin natin itong 2025 o 2024. Kasi doon, Kaya palagay pa ko, ba? Marami 2025 na! nagsimula yan dyan hanggang doon. Di ba? Meron tayong Secretary of Finance. Ano ba ibig sabihin ng finance? Finance, pera. Di ba? Anong sabi ng treasurer natin? Meron kang treasurer. Hindi natin naririnig. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Yung Secretary of Finance, okay lang lahat. Ang gusto niya, taasan pa yung VAT. Di ba nalipat na mga kababayan bilang executive secretary? So, siya pa rin sa finance? Ano yan? Double purpose siya? O, di ba? Hindi ko alam ilang pang klaseng dosena hold up ang gusto niyong gawin sa taong bayan. Ano pa? And Ano pa? I don't Pagkatapos think that gusto they niyo will have that hati-hatiin. capability. Marcos ka ba o Duterte ka ba? Divide and conquer. Yan mga kababayan. At eto naman, isa sa nagpapagulo dito mga kababayan, no? Yang mga NPA, yung mga realista mga kababayan. Isa yan sa nagpapagulo mga kababayan dahil nakikisakay ang mga jablo mga kababayan eh. Parang mga meron mga kababayan na nakikiepa sa away na may away. Manda kayo. Kapag matatapos namin itong laban kontra dito sa mga ngag-ngag mga kababayan, tapos talaga ito mga NFA ito mga kababayan. Pagsisara na ang presidente. Uubusin kayo ni Sara. Bulok si Marcos o bulok si Duterte? Unahin muna natin to. Kasi Bulok si Marcos. Bulok din ang mga Aquino. Bulok din ang mga NPA. ito ang ngayon. Opo. Meron tayong presidente ngayon. Meron tayong mga discovery. Merong ICI. O yung ICI sabi independent. Paano magiging independent yan kung Ang presidente mismo ang may likha. yung mismo pumirma ng budget Selective. ang siyang magpipili kung sino yung ilalagay sa ICI. Tapos kung mga kababayan, kung magsasuggest yung mga tao na, sige, open nyo ito in public, ayaw. Ba? So, hindi ko alam. Kasi yung ating mga salita ngayon, parang nag-iiba na yung ibig sabihin eh. Anong ibig sabihin ng independent? Anong ibig sabihin? Inutil. Ang ay mga kababayan, instead na independent, Tama. inutil. Anong ibig sabihin ng guilty or not guilty? Or least guilty? Ano ba? Senator, possibly, may knowledge po dito yung mga Sino? senators ngayon. Si Lacson mga kababayan. Yan, lumabas na rin ang totoong kulay. Isa yan si Lacson mga kababayan sa pinakamasamang senador dahil ngayon klarong-klaro na mga kababayan, pinagtatanggol pa niya si Bangag. Para sa kanya mga kababayan, si Bangag ang pinakamabait, walang kasalanan sa lahat. Innocentility. Berhen pa sa imbordal ang tweet. Ang mga ganitong klaseng tao kay Lacson mga kababayan. Yan ang pinaka-jablo na uri. Dahil nagkukunwari mga kababayan nagkukunwari. Tapos nang uulol pa ngayon sa mga tao na inosente daw si Bangag. Diyos ko Lord. Doon sa kung sino man ang mastermind, yung galawan po dito ng korupsyon, possibly to the minimum siguro meron silang nadidinig. Di ba? Ang tanong ko po, eto pong si Amy, malaki po ang maitutulong kung siya ay magsasalita. Dahil nagsasalita na! siya patungkol dito, si Senator Amy, nagsasalita na siya patungkol dito. Pero nung nagsalita na si Sally Uy, i-ask mo daw about yung pagpupulboro ni Bangag. Di ba? Isa rin yan, mga kababayan na witness, si Nikki Cosseteng. ko, at tinutuko yung kanyang kapatid,
pero na siyang tumahimik. So, ano pong take nyo? Dapat na ba talaga magbigay na ng official statement ito si Senator Amy Marcos? Kailan pa ba Dahil itong, nabanggit ko, kailan pa ba itong interview nyo? Nagbigay na nga ng statement, bangag na nga. Pero gayon pa man mga kababayan, although ang inamin lang ni Amy, bangag si BBM pero hindi niya inamin mga kababayan na magnanakaw. Para kay Amy, nagagamit lang ang kabangagan ni BBM. Ang kanyang kapansanan mga kababayan, nagagamit ng kanyang mga tauhan para mangurakot ang kanyang tauhan. Yan ba? Mukhang ganyan ang gustong ipalabas ni Amy mga kababayan. Wala yan. Kulang pa rin Amy. Alam mo, nangurakot talaga yan si Bangag, yung kapatid mo. Lubos-lubosin mo na. Ang sa gayon, mga kababayan yung mahal mo talaga, tumulong ka na matigil yung mga masasama nilang ginawa. Don't tell us, Amy na pag si VP Sara na ang presidente, makikiusap ka na huwag kasuhan itong si Ngagba. kanina, ako po ay naging senador. At ang pagkakaalam ko, dahil yan ang galawan o yan ang patakaran, yung mga senador na gustong magkaroon ng project o gusto magkaroon ng iba't ibang mga ilalagay sa mga iba't ibang departamento, pagka yan ay ipinasok doon sa mismong departamento, yan po lahat na yan ay dapat aprubahan ng executive. Hindi ka pwede maglagay sa DPWH na hindi alam ng kabinete secretary. Hindi ka pwede maglagay sa DOH na hindi alam ng Secretary of Health, 'di ba? Kasi siya mangangasiwa niyan, siya responsable diyan eh. At lahat 'yan, kabuuan na 'yan, isang makapal na dokumento. Singkapal ng pagmumukha nila. Pupunta sa Malacanang at pipirmahan 'yan. Iba nga nagkakandara pa pumunta ron para makasama sa picture taking di ba? Ay nako, oo. Kung nagkakandara pa kayo, pumunta ron para sumama sa picture taking, May mga kakampi pa nga ng mga Duterte, mga kababayan, nagkakandara pa na pumunta doon, pa-picture kay Bangag at kay Admiral Yak. ibig sabihin, yung Yeah. pinagpipicture taking na ninyo ay makapangyarihan. Ngayon mga kababayan, even a picture together with the President, nakakahiya mga kababayan. Kaya kayo mga politician, ayaw nyong ma-associate dyan ka Bangag. Huwag kayong magpa-picture kasama yan. Umiwas kayo. Dahil the mere picture mga kababayan, kahit picture lang yan, sa ngalan na nagkatabi kayo, maiisip ng tao na, kabalahibo pala ang mga ito. Sige, ganyan kasama ang imahe ni Marcos mga kababayan. Kaya huwag kayong magpa-picture mga politician na mga kakampi pa ng mga Duterte mga kababayan, together with Bangag. Umiwas kayo hanggat makaari. Dahil kung kayo lang ang gagawa, at kayo na may kasalanan, at walang alam doon, ba't kayo nagpupunta ron para magpa-picture taking sa pipirma nung final kapal na dokumento? Kaya ang kapangyarihan, sinasabi nga nila, the power of the purse. Yan po ay nado sa Kongreso, sa House of Representatives, doon manggagaling dadin sa Senado. Okay. Pero, sa bandang huli, maniwala kayo. Maniwala Hanggat kayo. maaari kung pwede, 4 pwede pumunta ron sa Malacanang para magpa-picture taking dahil pipirmahan yung budget. Di ba? Bakit kayo lahat nagpupunta ron para pirmahan yung budget kung baliwala yung tao ron sa ibabaw at miron lang siya? Tama. Mahalaga yung pirma niya na yon. Di ba? Tama. At hindi pupunta sa lamesa ng presidente yan kung hindi dumaan yan sa executive secretary. Lahat. Dadaan sa ES mga kababayan. Kahit humihingi ka lang ng deep well, humihingi ka lang ng gamot, humihingi ka lang ng pamasahe pa uwi sa Bicol. Kung pupunta yan sa Malacanang, dadaan yan dun sa mga sa ilalim, sa staff sa ilalim, o dadating sa executive secretary, di ba? So hindi pwedeng magmaang-maangan, mas mataas nga ang pwesto, mas maraming alam. Lalo na presidente, di ba? Nagwawalis ka lang paano ka magiging ganun ka-importante, di ba? Kahit pa nga nagwawalis, may alam yan mga kababayan, marites pa yan. So, Senator, it's safe to say na alam ito ni Senator Amy. Alam ng mga senador mga kababayan. Kaya yung mga nagmaang-maangan dyan, nakakahiya kayo. Lalong-lalo na si Lacson mga kababayan, na nagpa-as if. Inosente pa si Bangag para sa kanya.
Kung ganun yung patakaran nila ngayon, katulad ng ginagawa namin dati, lahat yun, dapat dumaan sa Malacanang. Kasi dito, wala nang kamag-anak dito, wala nang kaibigan dito eh. Ang importante, ang end result, nung lahat ng ginawa, ang end result, collective action yan. Hindi isang tao, dalawang tao, isang departamento, hindi. Ang naging consequence nitong lahat na to, kahihiyan ng Pilipinas. Kahihiyan. Number one. Kahihiyan ng Pilipinas talaga. Number two, yung mga tao na nalunod, na anod, nasira yung mga kanilang namatay. ari-arian, yung mga bahay, mga pinag-ipunan, mga anak nila na parang mga hayop na lang, at yung mga alaga nilang hayop na naglulutangan. Patay na ang hayop. Yung kanilang kabuhayan na ubos, na wala. Yung kanilang inipon para sa mga anak nila, sa apo nila, na lusaw lahat. Lusaw. Yan ang resulta. Hindi gawa ng isang tao lang yan. At hindi gawa ng nasa ilalim. Hindi gawa Alipores. Hindi gawang Alipores yan. Diba? Yun lang ang aking obserbasyon.